Pilipinas, sa mga ka-coffee natin na nakaantabay, nakatutok po sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Ito na, election season na, amoy na natin ka-coffee ang eleksyon, halalan na ka-coffee, dahil ilang araw na lang ay filing na ng Certificate of Candidacy. Nakita nyo to ka-coffee? Lumulutang ka-coffee, itong T3 sa Senado, 3 tulfo daw po sa Senado ang inaasahan at mangyayari. Ano sa tingin ninyo dyan ka-coffee? Sige, pag-usapan natin yan. Ako sa tingin ko, possible. Possible to ka-coffee, 3 tulfo. 1, andyan na si Senator Raffy Tulfo. Maganda ang performance ni Senator Raffy Tulfo. Ngayon, dyan sa Senado, very strong. Hindi siya lumihis eh. Kung ano siya sa kanyang programa, sa kanyang TV program na pinupuntahan siya, ganoon din siya mag-conduct ng mga hearing, ng mga pagdinig. Very strong. Lumakas ang brand ng Tulfo dyan. Si Erwin Tulfo, lumakas din. Sa House of Representatives, malakas din. Maganda rin yung kanyang performance dyan. And sa survey, number 1. So ako, very confident. Papasok itong si Erwin Tulfo sa Magic 12. Baka mag-top 1 pa nga yan ka-coffee. Top 1 or top 2 sa senatorial elections. Sa 2025 ha. And yung kanilang kapatid, si Ben Tulfo, malakas din sa survey. Pero sabi niya hindi siya tatakbo. Hindi ko lang alam kung makukumbinsi ito na tumakbo. Kasi kung pagbabatayan natin ng survey, maraming kandidato na nag-aspire maging senador, hindi pumapasok sa survey. Pero ito, sabi niya hindi siya tatakbo, pero malakas siya sa survey. So, posible ba na magkaroon ng T3 sa Senado? Ako definitely yes. Posible yan. Magagalit sila, political dynasty. But again, the decision ay nasa public yan. Nasa bumoboto yan. Kayo po, tayo po na bumoboto ang magdidesisyon kung gagawin nyo ito, kung papahintulutan or hindi. Diba? Nasa sa inyo yan eh. Hindi nyo pwedeng ikasisi yan, ikagalit nyo sa mga tulfo yan. Dahil taong bayan na magdidesisyon dyan. Ano man ang desisyon ng taong bayan, you have to respect that. Dahil ang usapan ng eleksyon, hindi lang yung desisyon mo ang nasusunod. At hindi lang ang desisyon mo ang tama. Ang desisyon ay desisyon ng majority. Ikaw ayaw mo kay PBBM. Halimbawa, sige, DDS ka. Ikaw ay dilaw, ikaw ay pink. Ayaw mo kay PBBM. Wala kang magagawa. Hindi ikaw ang masusunod. Hindi ikaw ang majority. Sa demokrasya, ang nasusunod ay majority. And you have to respect that. O ipapa-impeach mo kasi ayaw mo. And then, hanap kayo ng valid grounds para mapa-impeach nyo yan. Diba? But you have to respect the majority. So, headline ng Politico.com. Sige, basahin natin ito ka-coffee. T3 sa Senado, Erwin Tulfo leaves it to voters to decide. Exactly. Pero sure win yan ka-coffee. Ako very confident, 2,000%. Pasok na pasok sa banga itong si Erwin Tulfo. Pasok yan. House Deputy Majority Leader and ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo said it would be up to the voters to decide whether they want more Tulfos in the Senate. During Thursday's press briefing, Tulfo was asked about the possibility of 2 Tulfos running in the senatorial race. Representative Erwin is part of the administration's senatorial slate in next year's election. His brother, broadcaster Ben Tulfo, is also rumored to seek a Senate seat. Kung tumakbo man si Ben, feeling ko independent yan. Kasi hindi naman to active sa politics eh. Sa TV program niya lang yan. And I think hindi tatakbo, ka-coffee. Pero malakas siya sa survey. Baka makumbinsi siya. Kasi kumbaga, ang pitch nila dyan, wag mong sayangin yung opportunity. Bibihira lang yan na malakas ka sa survey, no? Pero sasayangin ang opportunity. Pwedeng pitch nila yan. They are the brothers of Senator Raffy Tulfo who won in the 2022 elections. Malakas dito si Raffy Tulfo. At kapag inendorso sila ni Raffy Tulfo, mas lalong lalakas pa yan. Well, we will leave it to the voters, we will leave it to the public, said Representative Tulfo, who was among the senatorial candidates of the administration in the upcoming 2025 midterm elections. Kung gusto nila din, nasa sa kanila yun. Exactly, yun lang yun eh. Kung ayaw mo, idiwag mo iboto, hindi papasok yan sa Magic 12. Kung gusto mo, iboto mo. Ganun lang yan eh. Pero kung gusto ng majority, wala tayong magagawa dyan. Desisyon ng majority yan eh. Again, hindi ikaw yung nagdidesisyon. Hindi lang ikaw ang nagdidesisyon. It is the majority. The electorate. Kung ayaw nila ng Tulfo pa sa Senate, then tama si Senator Raffy.
Si Senator Raffy din, nasa tao yun. Nasa discretion ho yun ng mga kababayan natin, sabi po ng mambabatas. Both Erwin and Ben are top contenders in the senatorial race based on survey results. Hindi lang isang survey results ito eh. Maraming survey nagsasabi, malakas ito ka-coffee. For now, sabi ko, dalawa ang magiging kakampi ng mga inaapi sa Senado. Kung isasama pa si Ben as an independent, nasa voter po yun, sabi ni Tulfo. I have a ticket, administration ticket, which kailangan kong bitbitin all 11 other candidates, he added. Ben Tulfo thanked President Marcos for including him in the slate. He narrated that the President talked to him last week about the plan to include him in the senatorial slate. Anong gusto ninyo, ka-coffee? Sige, comment kayo dyan, ka-coffee. Anong opinion ninyo dyan? Ako, ang honest opinion ko dyan, ka-coffee, since ayaw naman ni Sir Ben na tumakbo sa pagkasenador, stay na lang siya sa pagiging broadcaster, di ba? Kasi total, mas magiging focus siya dyan eh. Kasi syempre, si Sir Ben, si Sir Raffy, focus, Senado, di ba? Pero from time to time, meron siyang program, no? Raffy Tulfo in Action. Si Sir Erwin, focus din. Definitely, focus siya sa House of Representatives, sa Congress, no? At once maging senador yan, dapat yan din ang kanyang number one priority. So, sa dalawa na sila. So, magiging less priority na nila ang kanilang TV programs, which I think is magiging advantageous dito kay Ben Tulfo. Kasi kumbaga, hindi mo naman magiging monopolize yung industry, no? Pero, I'm looking at the competition, friendly competition. Pero sa tingin ko, mas gaganda lalo ang performance ni Sir Ben dyan sa TV industry kung hindi siya magsesenado. Pero nasa sa kanya po yan. And again, napanood ko na yung kanyang interview, sabi niya hindi siya tatakbo. Hindi ko lang alam kung paano siya mako-convince na tumakbo siya sa pagka-senador. Pero as of the moment, si Bill yan, no? And wala pa rin siyang party. Hindi natin siya nakikitaan ng kung ano-ano man yan, na may mga promotional materials, may mga posters. Ewan ko sa inyo, ka-coffee, kung may mga nakikita na kayo na TV advertisements in preparation for the 2025 elections. Wala tayong nakikitang ganyan, which I think is mukhang totoo na hindi talaga ito tatakbo. It's just that nalalabas lang talaga siya sa survey. Malakas siya sa survey. Pero ang tabayanan natin kung ano mangyayari dyan, kung tatakbo o hindi. Pero ako, walang problema kung tatlo ang Tulfo. Honestly, ka-coffee, walang problema kung tatlo ang Tulfo sa Senado. Kasi tulad ng sinasabi ko, maganda ang performance ni Tulfo ngayon, ni Senator Raffy Tulfo, maganda ang performance niya. Ni Senator Erwin Tulfo, maganda rin po ang kanyang performance. Action agad eh. Hindi pwedeng ura-urada, hindi ka pa ikot-ikot, which I think is yan ang kailangan natin eh. Diba? Maganda ang performance nila. Nasa tao yan kung ayaw nila. Kung nakikita naman nila na pangit, di nila iboboto yan eh. And madidiktahan ba natin ang taong bayan na political dynasty yan? Hindi pwedeng tatlo kayo dyan. Wala tayong magagawa dyan. Tao ang magdidesisyon dyan. Again, tulad ng paulit-ulit yung sinasabi, maging sa mga kaibigan ko, ayaw nyo man sa taong ito, hindi ikaw ang masusunod. Pasensya ka na, isang boto ka lang, kahit napakayaman mo, isang boto ka lang, hindi ikaw ang majority. And you have to respect kung ano mapagdidesisyonan ng majority. Diba? So, sige, ka-coffee, anong masasabi nyo dyan? Pasensya na kayo, ha? Kung magkakaiba tayo ng opinion, sige, pwede nyo rin naman i-share ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Ilagay lang yan dyan, ka-coffee. At importante, magkaroon tayo ng friendly conversation, no? Kahit sa pamamagitan lang ng comment section. Ilagay po ang inyong mga comments dyan sa ating comment box. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, ka-coffee, please like and follow sa ating Facebook page. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po yung subscribe. Nandiyan po sa baba. Click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo, ka-coffee, sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, ha? Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!